Ang dalagang ito ay nagpunta lamang sa ospital para sa isang simpleng pamamaraan. Ngunit hindi niya inaasahan na habang siya ay nasa ilalim ng anesthesia, hinalikan siya ng doktor sa loob ng mahigit 2.5 oras. Nang biglang pumasok sa silid ang kanyang mga magulang, agad na itinigil ni Dr. Albert Beck ang kanyang kasuklam-suklam na ginawa at nagkunwaring isang masipag at dedikadong manggagamot. Mas lalong naging mapait ang sitwasyon dahil nang makita ng mga magulang na ligtas ang kanilang anak, napagkamalan nilang ang mismong taong nanamantala rito ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. Sa labis na pasasalamat, hinalikan pa mismo ng ina ang doktor. Hindi nila alam na hindi inaalis ni Dr. Albert Beck ang kanyang tingin kay Sophie Green na nakahiga sa kama ng ospital. Desidido si Dr. Albert Beck na angkinin si Sophie Green sa anumang paraan. Kinabukasan, nagising si Sophie Green mula sa epekto ng anesthesia. Dahil sa matinding pananakit at kakaibang pakiramdam ng kanyang katawan, napagtanto niyang may nang abuso sa kanya habang siya ay walang malay. Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, hindi sila naniwala. Inakala nilang bunga lamang ito ng guni-guning dulot ng anesthesia. Hindi nila alam na nagsisimula pa lamang ang bangungot ni Sophie Green. Pagkaalis ng kanyang mga magulang sa silid, muling nilapitan ni Dr. Albert Beck na kunwari ay nagsasagawa lamang ng regular na pagbisita sa mga pasyente. Pagkatapos, sa dahilan na kailangan niyang palitan ang benda matapos ang operasyon, sinimulan niyang suriing mabuti si Sophie Green. Hindi agad napansin ni Sophie Green ang masamang balak nito hanggang sa bumalik ang kanyang ina dala ang pagkain. Doon lamang nagpigil si Dr. Albert Beck, ngunit napansin pa rin ng mapagmatsyag na ina na tila may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Pagkaalis ni Dr. Albert Beck, tinanong ng ina ang kanyang anak at nang makumpirma niyang wala namang nangyaring hindi nararapat sa pagkakataong iyon, isinantabi niya ang kanyang pagdududa. Ngunit sa mismong araw na na-discharge si Sophie Green mula sa ospital, si Dr. Albert Beck, bilang pinuno ng departamento, ang naghatid sa kanya palabas. Bilang pasasalamat, niyakap ni Sophie Green ang doktor. Isa lamang sana itong ordinaryong yakap, ngunit muli na namang napansin ng kanyang ina na hindi angkop ang pagkakalagay ng mga kamay ng doktor habang nakayakap, na para bang hinahaplos nito ang likod ng kanyang anak. Bagamat labis siyang nakaramdam ng pagkasuklam, wala naman siyang konkretong patunay na lumampas ito sa hangganan, kaya sa huli, pinili niyang manahimik. Hindi niya alam na ang pagpapabaya niyang iyon ang lalo pang nagtulak kay Dr. Albert Beck na tuluyang mawalan ng kontrol matapos niyang makilala si Sophie Green. Lubusan na siyang nahumaling dito. Buong araw ay si Sophie Green lamang ang laman ng kanyang isipan. Paulit-ulit niyang iniisip ang mukha nito. Umabot pa siya sa puntong nagpapantasya na si Sophie Green mismo ang unang lalapit sa kanya. Habang lalo siyang nilalamon ng pagkahumaling, dumating ang araw ng follow-up check-up ni Sophie Green sa ospital. Bago pa man niya ito makita, nag-spray pa si Dr. Albert Beck ng pabango sa kanyang hininga. Nang muli niyang makita si Sophie Green, halos hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Mas lalo pa siyang natuwa nang malaman niyang naghanda pala si Sophie Green ng regalo at liham ng pasasalamat para sa kanya. Biglang nakaisip ng paraan si Dr. Albert Beck. Nagkunwari siyang binabasa ng malakas ang liham ni Sophie Green. Dahil sa tila maalalahaning kilos na iyon, agad na nahiya si Sophie Green. At hindi nila namalayan, unti-unting lumiit ang distansya sa pagitan nila. Nag-usap sila mula sa silid ng pagsusuri hanggang sa labasan ng ospital. Nang malaman ni Dr. Albert Beck na nag-apply si Sophie Green upang mag-aral ng medisina, sinabi niyang maaari siyang lapitan anumang oras kung kailangan nito ng gabay o payo sa pag-aaral. Ang labis na pagiging palakaibigan ni Dr. Albert Beck ay muling nagdulot ng pag-aalala sa ina ni Sophie Green. Agad niyang nagpaalam sa doktor at pagkatapos ay pinaalalahanan ang kanyang anak na magsuot ng mas disenteng damit sa susunod nitong pagpapatingin. Ngunit si Sophie Green, na nasa yugto ng pagdadalaga, ay hindi pinansin ang payo ng kanyang ina. Hindi niya alam na papalapit na ang panganib. Mula noon, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Dr. Albert Beck. Sinimulan pa niyang sundan si Sophie Green saan man ito magpunta. Nang malaman niya ang pang-araw-araw na gawain ni Sophie Green, sinasadya niyang pumunta sa mga restoran na madalas nitong puntahan. Kapag kasama ni Sophie Green ang kanyang mga kaibigan, gumagawa siya ng paraan upang mapaalis muna ang mga ito, na iniiwan siyang mag-isa kasama si Sophie Green. Sa una, inakala ni Sophie Green na nagkataon lamang ang lahat. Hanggang sa isang araw, nang isipin ni Dr. Albert Beck na tama na ang pagkakataon, gumawa siya ng hakbang na tuluyang lumampas sa hangganan. Agad na naunawaan ni Sophie Green ang tunay nitong intensyon at mariin niya itong tinanggihan. Dahil nasa pampublikong lugar sila, wala nang nagawa si Dr. Albert Beck kundi umalis na napahiya. Ngunit pagdating niya sa isang liblib na lugar, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Dahil sa pagkakatanggi at kawalan ng mapagbuntunan ng kanyang matinding galit, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa iyong pananaw, paano mo ilalarawan ang karakter ng doktor?